Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, alam mo ba kung ano yung masakit? Yung mahal na mahal mo yung isang tao tapos hindi ka na niya mahal. Ang saklap, 'di ba? At ang nakaka-bad trip pa doon, hindi mo pwedeng sabihan yung sarili mo na itigil mo na siyang mahalin. Kaya hindi basta-basta na mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya patuloy ka pa rin na masasaktan kahit na masaya na siya sa iba. Kaya kung naghahanap ka ng paraan kung paano itigil na mahalin yung isang tao na hindi ka na mahal, panoorin mo ang video natin ngayon. Kaya chill ka lang dyan dahil uumpisan na natin yan pagkatapos ng intro. So paano nga ba itigil na mahalin ang isang tao na hindi ka na mahal? Number 1, tanggapin mo yung katotohanan. Siguro nga may isa sa inyo na hindi na talaga maramdaman yung love sa relasyon nyo. Kaya ayan, hindi na kayo nagkakaintindihan. Hindi na kayo pareho ng nararamdaman. Hindi na kayo nagkakasundo. Kung ganyan yung nangyayari sa inyo, mas okay na mag-usap na lang kayo. Tapos maghiwalay kayo ng maayos. Kesa umabot pa sa sakitan, lokohan, murahan, tapos maghihiwalay kayo na may sama ng loob sa isa't isa. Dahil ang love, hindi mo pwedeng ipilit yan na mahalin ka ng isang tao kung wala na talaga. Kaya mas maganda na tanggapin mo na lang yung katotohanan na hindi ka na niya mahal. Kahit na masakit at mahirap. Dahil kung mabilis mo yan natatanggapin, sigurado, mabilis ka din na makaka-move on. Yung move on na kahit makita mo siya isang araw or sabihin natin na makalipas ang 3 taon or 5 taon, wala ka nang mararamdaman na sakit. Kahit pa makita mo siya na may iba nang nakahawak sa kamay niya. Number 2, may magandang dahilan. Oo, masakit yung nangyari. At negative experience yan para sa'yo. Pero kung iisipin at titignan mong mabuti, sigurado may mga positive na dahilan kung bakit nangyari yan sa inyo. Isipin mong mabuti kung ano yung mga positive na yan, tapos ilista mo sila isa-isa. Halimbawa na lang, hindi ka na mai-stress sa relasyon nyo. Hindi ka na mai-stress sa kakaisip sa kanya. Kaya ayan, mas magiging blooming ka. O kaya, magagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Dahil dati nung kayo pa, sobrang higpit niya at lagi kanyang binabawalan. Or, makakaipon ka na ngayon ng maraming pera. Dahil nung kayo pa, wala kang naiipon dahil puro gastos yung ginagawa nyo. Kaya ngayon, mabibili mo na yung mga gusto mo. Or, ilalan mo na lang sa negosyo, 'di ba? Kaya i-remind mo lagi sa sarili mo na mas maraming maganda or positibong dahilan nung naghiwalay kayo. Sigurado mas magiging madali yung paghilom ng puso mo at mas magiging madali yung pag-move on mo. Number 3, huwag kang umasa. Minsan, dahil sa kakapanood natin ng mga telenovela, marami din pumapasok sa isip natin. Kaya pag nakikipaghiwalay tayo sa taong pinakamamahal natin, parang umaasa ka pa rin na balang araw, mauuntog din siya at marirealize niya na ikaw talaga yung mahal niya. Kaya babalik siya sa'yo. Ang sarap mag-imagine, di ba? Pero kung ganyan lagi yung iisipin mo, mahihirapan kang mag-move on. At baka sa huli, masasaktan ka lang. Kasi kadalasan yung mga nauuntog na yan, madalas sa mga telenovela nangyayari lang yan. Sa totoong buhay, ikaw yung direktor ng buhay mo. Nasa sayo yan kung gusto mong maging masaya or hindi. Kaya kung gusto mong sumaya, huwag ka nang umasa. Dapat lagi mong iisipin na hindi na siya babalik. Ang isipin mo yung sarili mo. Kung saan ka masasaya, mas okay yung ganun. Number 4, istorbohin mo yung isip mo. May mga araw talaga na bigla ka na lang matutulala. At lahat ng papasok sa isip mo ay yung mga memories nung kayo pang dalawa. Kaya ayan, makakaramdam ka na naman ng sakit. Dahil hindi mo talaga makokontrol yan kahit ayaw mong isipin. Kusa na lang yan papasok sa isip mo. Kaya ang gawin mo, istorbohin mo yung isip mo.
Maging abala ka sa mga bagay-bagay. Mag-isip ka ng paglilibangan. Gawin mong busy ang sarili mo. Or, magpatugtog ka ng malakas tapos sabayan mo ng kanta para ma-distract yung isip mo sa kakaisip sa mga nakaraan yung dalawa. Or, lumabas ka mag-jogging or maglakad-lakad. Pumunta ka sa mga magagandang lugar para makita mo na ang sarap mabuhay. Malaki ang may tutulong niyan para makalimutan mo yung nangyari sa inyong dalawa. Panglima, lumapit ka sa isang tao. Kung may kakilala ka na kapareho mo ng naging sitwasyon, subukan mong lumapit sa kanya. Humingi ka ng advice. Dahil sigurado may mga ginawa din siya na wala dito sa mga sinasabi ko na nakatulong din sa kanya. Baka may sarili siyang paraan na mas akma sa sitwasyon mo ngayon. Kaya mas mabibigyan ka niya ng mas accurate na advice. O kaya kapareho mo siyang babae or kapareho mo siyang lalaki. Kaya mas naiintindihan ka niya. At syempre mas komportable ka na sabihin yung mga nararamdaman mo sa kanya. Kaya huwag kang mahihiya na humingi ng advice sa iba. Dahil sigurado, willing din silang tumulong sa'yo. Dahil alam din nila yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Number 6, gumawa ka ng bagong memories. Huwag mong totorturin yung sarili mo sa kakaisip sa nakaraan. Or kung bakit kanya pinagpalit sa iba. Ang gawin mo, gumawa ka na lang ng bagong memories. Gumawa ka ng bagong serye ng buhay mo. Kung noon, puro hirap, pasakit at lungkot. Ngayon, gawin mo namang masaya. Gawin mong exciting yung buhay mo. I-explore mo yung mundo. Mag-travel ka. Makipagkilala ka sa mga tao na makakasalamuha mo. Punuin mo ng magagandang alaala yung bagong chapter ng buhay mo. Dahil minsan lang tayo mabuhay. Kaya wag mong hahayaan na huminto yung mundo mo dahil lang sa hindi ka na niya mahal. Walang instant na paraan para mawala yung love mo sa kanya. Pero sigurado may paraan para balang araw hindi ka na masasaktan pag maaalala or makikita mo siya. Kaya okay lang yan. Maraming nagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan. So yun, Reg TV nga po pala and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Miriam M. Rahman from Saudi Arabia, Riyadh. Shoutout din kay Karen at sa boyfriend daw niya na si Bongski Mark. Shoutout kay Everich. Shoutout din kay Joy from Toronto, Canada. Shoutout din kay Zena Carls from Abu Dhabi. Kay Rowena Bersalona from Singapore. Shoutout din kay Divine Nacantilado from Saudi. Manilin Dugas from Hong Kong. Christina Barameda from Hong Kong. Shoutout din kay Chilion Charm Orencio from Kuwait. And yun yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin. And maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Merry Christmas and love you all. Goodbye.